has been delivering messages of hope and love to a world of hopelessness and hate. This year, to celebrate mental health awareness and mental health healing, we have decided to come up with a stage production entitled Hang In There. Hang In There is an Gujarati expression which originally means to stay there, to keep focus, never to give up. But for the past many months, Hang In There has been used literally by people who commit suicide. I would like to inform the viewing public, please be beside your children because this is an R13 production. We have violent and graphic scenes to demonstrate the gravity of suicide and mental depression. So we would like to ask our parents if they can explain to the kids in a very hushed voice, or you may not written inside, because we have segments that portray the reality of suicide and depression. But this is not very graphic anyway. These are just applied. So ladies and gentlemen, thank you for coming. We have some house rules. Please do not allow your kids to run around the venue as the performances are very crucial and sensitive. Ladies and gentlemen, God bless you as you open your heart and your mind to one of the critical issues of the society today, which the church can help: mental health and healing. Ladies and gentlemen, Merry Christmas. The God of Glory Christian Church presents Hang In There. But those who hope in the Lord shall renew their strength. Searching in the dark is what's so beautiful. Buried in the bones, there's an ache that you can't move. Taking the breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight, it's coming from the wrong nation. It's so this moment you can't hold out. You're full of dream, can't you see? Just surrender, cause you feel the feeling of your heart.
Since 2018, the number of suicide rates has increased drastically, and this population of suicide rates has included the young people. 3 months ago, there was a man, a young boy actually, from La Paz, who ended his life by hanging himself using a rope. Suicide is not just for the rich or for the poor. It has affected the different strata of society. For this season, Christmas season, sinisang ibang masinadyaon, nagipayong, the number of suicide rates is actually at its highest during the Christmas season. We have what we term SAD, seasonal affective disorder. Kung ang iba na sinadyaon, kung ikaw subo, mas nagasubo ang iyong manadyaon. The church needs to address this issue. Not just the issue of suicide and depression, but the issue of helping, reaching out to these people affected by the loneliness, by melancholia, by depression. There's no reason, there's no rhyme. I found myself excited by the feeling that I never known. I'm dealing with it on my own. Phone's quiet, walls are bare. I dream myself to sleep again. No one even has to know. I'm dealing with it on my own. I got way too much time to be this hurt. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once the light fades, everything is dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can I hold on for another night? What do I do with all this time? Every thought you incubate, put me in a fragile state. I wish I wasn't going home, dealing with it on my own. I'm praying, but it's not enough. I'm down, I don't believe in love. Learn how to let it go, dealing with it on my own. I got way too much time to be this hurt. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once the light fades, everything is dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can I hold on for another night? What do I do with all this time? I drive circles out of the street. Lights and nothing seems to clear. My mind I can't forget. Get this out my head, so I drive chasing down the blue. Lights and nothing seems to heal. My mind I can't forget. I got way too much time to be this hurt. Somebody else getting worse. What do you do with a broken heart? What's in my face? Everything's dark. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can I hold on for another night? What do I do with all this time?
mabibigat ang mga tulukak ng kanyang mga mata. Mistulang blush na ang pula ng pisngi niya. Bagamat paekis-ekis na ang bawat hakbang, nakangisi ng malapad, kagat-kagat ang labi, sabay sigaw na, "Isa pa!" Natataranta, pinapasadahan ng tingin ang paligid. Nanlilisik ang mapanuring mga mata na sa kanya'y nakatitig. Ang paglunok niya ng kaba ay parang paglunok ng tinig. Kibig ang balikat, humigit sa bulsa ng iba, at walang batid ay gumayak na. Ang init ng titig ng mata niya kasing init ng usok. Dumadumundong ang matinding kaba sa kanyang puso. Suminghap siya kasi ayaw niya. Ayaw niya. Ngunit, bakit nakita niya ang sarili niya'y bumubuga habang nakahalik ang puting papel sa bibig niya? Nakangisi. Tumatawa. Humahalakhak. Mga yap-yap na salita ay binibigkas. Boses ay pagak. Dumidilat. Pumipikit ng paulit-ulit. Nagtataka kung siya ba ay nasa ikapitong langit. Hindi alintana ang katotohanan. Siya pala ay nasa ilalim ng maling impluensya. Hindi kaya siya hapong-hapo kakahabol sa peke kasiyahan, sa mga malintang at sa bisyo. Tuwi-tuwi na'y ramdam din niya sa kaloob-looban niya na may isang malaking espasyo. Subalit, kinukupli niya lamang ito sa isang pilit na ngiti. Sa iisipang ito'y isang kathang isip at kalibangan lamang. Kaibigan, ang ninanais ko lamang ay siya. At ako at ikaw ay hindi nag-iisa. Every time you cross my mind, you get right under my skin. Am I crazy? Am I mind the situation I'm in? And it gets harder just to breathe. Feel like the walls are closing in, but all I need is some closure.
anxiety. Anxiety attacks you at night and makes you not sleep. Until the thoughts wander away. Makakaya pa ba? Saan ako huhugot ng pag-asa? Kung ang pinaghuhugutan ko mismo, wala na. Sinira, hinati, pinaghiwalay, dinurog, winasak na parang wala nang saysay. Wala na ba talaga akong mahalaga? Saan ko ba mahahanap ang aking mahalaga? Meron pa ba akong halaga? Kahit kaunting pagmamahal na lang sana, pero wala. Wala. Wala talaga. Kasi kung meron, hindi nila ako iiwan, hindi nila ako sasaktan, hindi nila ako hahayaan ng wala sa buhay nila. Kaya para matapos na to, ang turuan, sisihan, sakit at abdi na nararamdaman, napapraning, nahihibang, nabubuwang, puso, isip ay pagod. Pagod. Pagod na. Dahil sa mga masasakit na salita na sumisira sa buong pagkatao. Kaya tatapusin na to.
Begin. Sa bawat segundo na ako'y nakapigil, haplos na'y kapalit ay hapdi. Hapding napakasakit. Begin. Sa bawat minuto na kaming magkalapit, hatid niya'y lubhang mainit, init na akala ko'y matamis. Yun pala'y kaluluwa ko ang kapalit. Begin. Sa bawat oras na paulit-ulit kong ikabit sa tenga kong kaninang pinagkait. Pinagkaitan sa katotohanan, akala ko'y malasnoy ang ending. Ang ending na may simulang pinagtapunan, pinaglaruan, pinaghayupan, pinagkaitan ng buhay. Buhay prinsesa, buhay reyna, buhay na sa pantasya na lamang makakamtan. Malalasap, maaabot. Abutin ko man ito'y pilit naman akong pinagmukhang tangang-tanga na sa kanya. Oo, yes I do. Yes I do nga yung pangarap ko noon, pero bakit sa sobrang desperada ko'y yun pa ang bumihag sa akin? Sa kanyang lubid pala ni kamatayan. Pipilitin ko pa ba ito at tuluyan na lang magpapaalipin? Ito ang mga katanungang nakalambitin sa puso ko. Oo, yes, I do not know kung anong gagawin ko. Pipigit pa ba ako ulit? Paulit-ulit ko mang sasabihin, bibigkasin, isisigaw sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras. Sa tingin mo'y may langit pa ba akong pupuntahan? Sana'y nakapikit na lamang ako. Yung tipong pipikit na lamang ako. Nakapikit habang nakalabitin.
Pagising sa umaga, pagmulat ng mga mata, di pa babangon, update at check muna ng cellphone. Yan na madalas ang gawain mo at gawain ko. Ang silipin ng estado ng buhay na may buhay para updated ka sa kanilang pamumuhay. Minsan nakakaramdam ka ng inis o talagang gusto mo lang makasagap ng chismis. O kaya, ikaw mismo, selfie dito, selfie doon, kung anong meron, kanasan ka, post agad. Ganun. Nakakalungkot isipin ang panganib na dulot ng maling paggamit ng social media. Bakit ka mo? Pinapalala nito ang sitwasyon na meron ka ngayon o baka pwede ka nga ilambing sa isang karakter ng telenovela. Pero teka, sa pag-oobserba ko, may mga tao talagang gumagawa ng paraan upang magbuhat ng sariling bangko. Hindi naman ang lahat na makikita mo ay totoo at lihitimo. Ano ba kasi ang gusto mo? Kaingitan ka o ikaw mismo ang naiinggit? Ginagawa mo ba ito para maraming taong sa'yo'y humanga at mapalapit? Nako, maging totoo ka sa sarili mo. Mahirap na baka isang araw, iba ka na pag ika'y namulat. Tandaan mo, kaibigan. Huwag mo hayaan ang social media magdikta kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Baka isang araw, sa sobrang paranoid mo'y mapaaway ka sa isang post ng kaibigan na akala mo'y sa'yo ang banat. It gets your scalp, you can rest your brain.
Suna. Katagang madalas na binibitawan sa tuwing dinadaganan ng depresyon ang aking mga kahinaan. Mga problema at suliranin na patuloy kong nararanasan. Suuna. Salitang namutawi sa bibig kong sinamahan ng paghigpit. Ayoko na. Pagtangis ang naging daan upang mailabas ang mga letrang bumubuo sa salitang. Sobrang pagod ko na. Tama na. Sigaw ko nang pumasok ulit sa aking lahat ng mga takot at pangamba. Gusto ko na lang mawala. Katagang kahuli-hulihan kong sinabi noong nais ko nang ibitay ang aking sarili. Huwag! Sa kadiliman na aking kinasasadlakan, narinig ko ang kanyang sinabi, huwag na huwag mong gagawin yan. Dinilat ko ang mga matang nakapikit at naanilan ko ang liwanag kung saan nanggagaling ang tinig. Unti-unting bumubuhos ang realidad sa akin. Ang aking buhay ay muntik ko na palang wakasan. Patawad, Ama. Niluwagan ang pagkakatali ng lubid sa akin. Bumaba, lumuhod, umiyak, patawad. Napaupo ako habang akap-akap ang mga tuhod. Walang tigil sa pagbuhos sa mga luha sa mata, patawad. Sa aking pangatlong pagsapit ay dama ko ang isang yakap na mainit. Nandyan ka. Napangiti ako habang patuloy sa pag-agos ng aking mga luha. Patawad, Ama. Hindi kasi kita nadama. Sa panahong nasadlak ako sa kadiliman, ako'y nagbulag-bulagan. Patawad. At sa gitna ng aking kakulangan at kahinaan, tunay na hindi mo pa rin pala ako pinabayaan. Akam-akam mo ako hanggang sa ako'y tumahan. Sabay sabi, huwag ka nang umiyak. Naiintindihan kita. Ilang ulit mo mang pagtangkaing kitilin ang iyong buhay. Nalihis ka man ngayon ng landas, sisiguraduhin ko na bukas sa akin ay hindi ka na kakalas. Sumunod ka ulit sa aking mga yapak at manunumbaling ang iyong sayad, mga halakha. Anak, mahal kita. Magtiwala ka lang dahil siguradong magtatagumpay ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Anak, mahal kita. At hanggang ngayon, sa tuwing ang pagtatagpong iyon ay sumasagi sa aking isipan, naluluha pa rin ako sa labis na kagalakan. Dahil ikaw, Jesus, ang dakilang manliligtas ng mga taong napagod na, ng mga taong halos sumuko na, ng mga taong hindi na talaga kaya. Ngunit ngayon nagpapatuloy para ipahayag na buhay ka. At hindi kailanman kami nag-iisa.
who are alone this Christmas season, sa ilang panimalay, sa ospital, sa orphanage, mga relatives natin abroad, mga tugnawan sa pamumulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Let us spend these 2 minutes praying for those who are emotionally in need. Let us pray that the love and the warmth of Jesus' love be felt by them this season. Lord, reach out to our friends and loved ones wherever they are. Touch their hearts. Surround them with your love. That this Christmas season will be a time of celebration. Holy Spirit, we pray, encourage them, give them hope, because those who hope in the Lord shall renew their strength. Allow them to move out of their depression, out of their boxes, Lord, with the help of friends, family, especially prayers. You stand true, even when the lights come. Your word remains true, even when my thoughts don't.
Lord, we pray for all of us tonight. Whatever we're going through, valleys of depression, discouragement, we will look up to Jesus because He restores our soul. As we talk tonight, the devil is suggesting to many people to end their lives. First, by a suggestion. A melody, a tune, an experience will bring them back to depression. Hambal sa Biblia, ang yawa nagkari para magkawat, mapabantay, magbuba. Apang Diyos nagkari para tagaan kita sa maayong kabuhi na may wasdam lang. Nag-aampo kita sa simbahan, ang simbahan maging parte sa healing kaya sa wholeness ng ating mga kapyan. Kaopisina, upo sa eskwelahan, maski pa upo sa simbahan. Nag-aampo kita na kung kita, tiktaron sa yawa o panugdong sa mga malawak ng lutang to end our lives, to feel that we are not important, to feel that we are not significant. We will rebuke the devil because the devil has come to steal, to kill and destroy. But Jesus has come to give us life in its abundance. We pray that the scars we have will be used for stories of victory. Ano ang ginagyan sa gagmay mo, mga failures, frustrations, verbal abuse, physical abuse, sexual abuse. You were maligned, embarrassed, molested. But tonight, the Lord's promises are greater than your past. The Lord's mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. And in this Christmas season, we celebrate Jesus. But there will come a time in our lives when the devil will come back and silently whisper to us once again to kill ourselves. As we end this short production, let us go back to the suggestion given by the enemy and let us twist this so that we become warriors who will rebuke the devil. In the name of Jesus.
Although that Satan has come to steal and kill and destroy, God has come to give us life. Let us go back in time when we were so depressed and discouraged. We wanted to end our lives, or our friends wanted to end their lives. Tonight we are empowered by the Lord. First, to rebuke the devil that insists on making us kill our lives. May mga bully kita na pwede makaugan. May mga doktor, psychiatrists, psychologists. We have a community of believers. We have Bible studies. Do not be alone in your struggle. Because Jesus himself said, in this world you will have tribulations. So these are parts of tribulations. But be of good cheer. The first part of this production will make us realize that there are people indeed, even Christians, who feel sad and depressed. And the second part, that life with God is offering us hope in the darkness. Let us hope in the Lord. For those who hope in Him will renew their strength. Walang pinagkaiba. Nakapikit man ako o nakadilang ang mga mata. Wala. Wala pa rin akong makita. Kahit aninag lang sana ang pag-asa. Wala. Hindi. Sinubukan, pinili, patakip sa damdaming hungkang, damdaming punit-punit. Tigil. Tila nakatigil ang lahat. Tahimik kahit sa gitna ng nag-uumpukang mga tao. May tumatakbo, may naglalakad, pero bakit ako parang hindi umuusad? Takas. Kailangan kong makatakas. Sa ano? Kanino? Saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Meron ba talaga akong pupuntahan? Hindi ko alam. Saan ba nagsimula? Ramdam din kaya ng iba? Ako lang ba ang naiiba? Pero kailangan ko itong matapos. Ang sakit, ang hapdik, ang gulo sa isip ang kawalan. Kailan ba matatapos? Kailan ito matatapos? Kailan ako matatapos? Ngayon na ba? Bukas, sa makalawa, naglian o mabilisan. Pipili ako ng araw sa gabing tahimik na kahit ang buwan hindi magpapakita. Ayaw niyang makialam, walang nangingialam. Wala
ginawa niya. Bukas mata niyang hinarap ang kamatayan upang maaliwan mo ang pag-asa. Tigil. Hindi niya tinigil ang oras na kanyang kamatayan. Hinarap niya na may pag-ibig na higit sa pagkatakot. Tahimik. At tanging panagoy niya lang ang narinig sa harap ng nag-uumpukang mga tao. Takas. Hindi niya tinakasan ang hapdi at sakit ng pag-iwan ng mga tinuring niyang kaibigan. Sumigaw siya. Sigaw ng pag-ibig ang kanyang huling hininga. Sa kanya, tapos na ang lahat. Sa ikatlong araw, ang kawalan ng pag-asa, ang hungkab na damdamin, ang gulo ng isip, ang kawalan, ang pangungulila mo sa pag-asa, wala na. Tapos na. Malaya ka nang muling magsimula. Ladies and gentlemen, I share 2019, Hang in There, Hope. House lights, please. Tonight we honor the people who are undergoing sadness and depression, undergoing emotional stress. Kaya kung isang Kristiyano, may problema ng isang residente, ano kayo buman? May inagabala, hindi na mo. Don't be sure that you have to go through the process of healing. So before we clap our hands to them, I'd like to encourage you, if you're undergoing any emotional stress, problem, you have your pastors, leaders, especially me. Kung nag-date kita, may istorya kita, ay kung isama Pentecostal, sobra kita kapag-rebuke, no? Kung may nasubuan, na-rebuke na ito. Si Jesus nga niya nag-ibig. No? So kung nasubuan ka, that's part of life. But if you always are anxious, you are depressed, you cannot sleep, you have your friends with you. Abi, tap the person at your side. Tell your person sa ari lang today. Ari lang today. Sipo, ano sa ito? Ari lang today. Sipo, ano lang today. Ari lang today. Enjoy ka lang, RJ. You know what? Ang statistics mo sa suicide ang bago kayo nakadamo, kay sad to say, sorry, mamagitin na lang, most of them, most of them, sa naliligan ng mga binulan na involved sa Christians, especially leaders. Depression is a real thing. I'm a pastor, also as a psychology graduate at teach psychology at university. Nakakita mo ang kalabanan sa mga inatake, mga tao na may mga posisyon, mga hipuson, God, ang nagasiling, I will be fine. No, you are not fine. You need help. You need God's help. Aside from that, God uses people. So nakakita na ako very sad state in life. Sa diliman ako, kung mag-sunrise, sa nag-sunset na nag-ali ka lang dalagan ako na. Ang sister ko pa Manila, na mga nakakita sa Indonesia at Singapore, I was moved with the Lord ang magmahapin ko sa magulang natin. You know what? Ang plete ko sa Indonesia, para ako pa sa plete ko sa Manila, Iloilo. Kaya I-decide last time na, last hour, makahapin ko sa iya. So mga 7,000 plus 8,000. Ang plete mo sa 23 sa Disyembre. But ang makulang purpose na kids, pag-abuto na mo, ang eldest na mo, siya nagdala sa mga Lord, very strong. Siya nagambal, okay, di kuya, pag-abuto na mo, sa gwa pala ko na sikita na mo, hallelujah, praise God, manawag na kami. Little did I know, na she needed that ganit. Ang yabanan na last year na stroke, paralyzed, kulpi lang ko na kubra, siya wala ko kubra. Ang bata, hindi problema sa pagmalaki, ang doctor na bata, siya nasagot sa ila, you're having troubles. Pag-abuto naman, ako, we just want to hug you.
Overnight ako dito. Tapos hindi niya, grabe ko na siya, gana ko pala nagnaw siya, ito hinahabulan siya sa nakasubok. So ang bago na-experience ko sa diliman ko sa unang wala upod. Tapos hindi ka mag-isura sa mga church leaders, kailangan sila nga strong ikaw. So I was able to talk things out, subok and helping people who are undergoing stress and depression. So if you have depression, hindi, two things, hindi na siya okay kung okay na. Number one, okay na siya, you're acknowledging that you need help. Hindi siya okay because it can kill you. I have friends who committed suicide. No, friend ko, if you know, Razorback na banda, alam mo sa mga star ako, drummer na siya, may bipolar siya syndrome na disease. Basta niya na misis, okay ka naman naman ako, kuha na sa apart sa condominium. Pag wala na misis siya sa babaw, in video, in Facebook live na ang paglumpat niya. And si Vico Palanca, na-clear na nag-suicide na siya. Very promising actor, very good looking, 41 years old. He came from a family of prominent people, the Revilla sisters. Tina Revilla, Lolo sa Manduguena, and si Robin Williams. Tanang pelikula ng Robin Williams, hit din sila ka cheerful. May mga line ka kinakuha, but ironically, siya mismo, he committed suicide. Kapag ang asawa niya, I will just buy food. Kung depressed ka dali, hindi ka rin magbabayaran, may isa ka. Pagbalik sa asawa niya, harap na siya kaham. May stool na nabili. So dapat makatabong subong, we cannot say it's okay. Ikaw mo yung subukan ka naman, I rebuke you. No? That's part of it. But another part is the healing process. You need to talk. You need to pray. You need to discipline yourself. Sa mga may anxiety, nililitingan sa auto ni one of our star dancers, Jasper Olivar. Sa auto ng anxiety. Naman po si Miles, tumamay na inalahin yung picture. Lang kung anxious ka, you're troubled by many thoughts. May sad, may happy, may tanan, hindi ka nakatulog until open ka na sa suggestion. Ang possession ko noon nag-umpisa sa suggestion. Nasuggest na yawa, inalaw mo man, na-oppress ka na sila ng thought, na-obsess ka na, until eventually you got depressed and you are possessed by the spirit. As I talk now, kasi nga, hindi subukan, hindi sila kambal, kaya dapat Christian ka, strong ka. Kasi wala ka mo depression, pero subukan lang ako. Kasi SAD lang na, kasi seasonal affective disorder, SAD. Umabot ang tiyon sa Christmas buwan ka. Kapag ka Christmas ka, sa buwan ka. Yes, we know there's hope in the Lord. Praise God. Napakatabi si Jesus. But more than that, the church will be used by God to minister to the broken-hearted. Kapag sa Ginoo, pag nag-pray si Eger, si Jasper, si Tigina, sige niya, the Lord is near to those who are broken-hearted. Kung ikaw galing may broken hearts mo, wala kang pala yung Diyos sa iyo. So pagkatuto naman sa Manila, mga 10 hours na ko to, 8,000 sa ticket. Nasa dyan na magulang ko, nagstorya lang siya, nagstorya. So kung si Bubong, si Tigit at Tuminto, palo sa iya, you have manang time for me. Kaptan mo ako sa iyong parents, sa iyong loved one, and just have, kaya ang yawa will always take every opportunity. Thief came to steal, kill, and destroy. The battleground starts from here. Pananggain mo sa Diyos. Walang pakanta may Diyos, kaya sa mo. There is hope in the Lord, and ang masakanta, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Merry Christmas, everyone. There's hope in the Lord. I would like to acknowledge the presence of our AHEART alumni, Jelina, Rabla, Marisa Canduan, and the rest, David Camusubong, si Chinchin, si Nandan, and Mary Jones, sa unang ang iban. Pinakakita ka tuwig, lahat na I share. At then, at ako na, saan mo nakabalik mo? Araw ka niya sa 10th, is the 10th, no? So, wala pa ka na, doon sila bayan mga magis na ito, no? Great Force, Generous, is the 10th. Kami mga bago ka na din nag-invite. Most of them are members of the GGCC Living Theater. So, would like to thank
stars. Okay. Technical, headed by Dana Paula Libre. Arjay Templado. And of course, the tandem of the Marife and the Juju. Documentation Department, we have Ed Joshua Libre. And our stars couple, Dale John and Yael. Please stand up to acknowledge. And Yan Yan for the design of the t-shirts and wisdom from the ancient of days. No? We'd like to thank our GGCC living room, alumni na wala ka-join. But today we honor our performers. Palakpakan natin sila na. Kasi kayo ba? Please give them a round of applause. Praise God. Kasi napalakpak na ang practice. Ang practice. And praise God. Palakpakan natin sila, Biliwan. Nag-enjoy mo mo? Okay, this is a production of GDCC. But sa February na nakataiwan, the production of GDCC Living Theater. Join us for more production.